Gis 4 na. Kagigising ko lang. Naririnig ko na kasi yung ingay doon sa taas dahil naglilinis yung magulang ni David. Kaya, ito, nakakaya. Bumangon na ako. Alas 10 na eh. Nagagawa ko lang naman bumangon ng late pag day off ko. Pero syempre pag may trabaho ay hindi ko magagawa yun dahil may trabaho. So, kaya ganoong galat na naman ang bahay namin. Hindi pa ako nakakaligpit ng kama namin kasi yun ako muna itong sinampay. Sampay ko muna siya sa labas. Aragoy. She's fine. Pero bago ako magluto ng breakfast, magpainit muna ako ng tubig. Kasi routine ko na ito kada umaga. Bago ako mag-almusal, umiinom ako ng warm water. Kakaramdam na ako ng init. Pero buti nga dito sa bahay, pag summer, hindi ganun ka super ang init. Nakakaya naman yung electric fan lang okay na sa amin. Pero kasi sa ibang bahay, pag summer, hindi mo talaga gugustuhin mag-stay sa loob ng bahay dahil may bahay dito na super init. Lalo na yung mga walang aircon. Kagaya din dito sa amin, wala din naman kaming aircon. Hindi usong aircon dito sa amin. Kasi yung area na to sa amin, kahit papano malamig naman siya pag malamig naman siya pag ang tawag dito yung sa umaga. Kasi dahil nga nakatira kami sa countryside, siya hindi siya ganun kainit. Pero pag ewan ko na lang sa mga nakatira sa city, hindi ko alam kung paano nila nakakayanin. Kasi yung ibang bahay din dito sa Spain, yung mga bahay dito wala din mga aircon yung iba. Kaya nagtsatsaga sila sa super init. Maganda lang pag winter, pero pag summer, hindi mo talaga gugustuhin. Super init din dito sa Spain. Parang sa Saudi ka na lang din sa super init. Pero wag ka. Kahit sobrang init dito sa Spain, nagagawa pa ng mga tao magkape. Masarap talaga sa pakiramdam pagigising ka sa umaga. Iinom ka ng warm water sa umaga. Ang sarap sa pakiramdam. Alam mo, natutunan ko to nung nasa Hong Kong ako. Kasi, ang sabi ng amo ko sa akin dati, hindi rin ako mahilig uminom noon ng tubig ng mainit sa umaga. Ang nagturo sa akin yung amo kong nung nasa Hong Kong ako. Sila yung nagturo sa akin umaga. Kaya simula nun, nakasanayan ko siya, nadala ko siya dito sa Spain. Guys, dati, matakaw ako sa gatas. Super. Magkakape ako. Lalo na yung kasama ko sa trabaho, meron siyang binibili na yung masarap na gatas, yung may flavor. Na-addict talaga ako. Tapos nung panay ang inom ko ng kape, minsan 3 beses, 2 beses sa isang araw kasi nga na-addict ako. Aba, ang nangyari, lagi nang sumasakit ang tiyan ko dahil
Ang nangyari sa akin, bawal pala ako sa gatas. Hatikan. Bawal ako sa gatas. Bawal din ako sa cheese, guys. Kasi meron akong lactose tolerance. Kaya hindi na, pag nagkakape ako ngayon, wala na akong ginagamit na gatas. As in, black coffee na lang. Kasi hindi rin birong masakitan ng tiyan. Sa totoo lang. Pag kumakain naman ako ng cheese, sorry po sa mga kumakain. Pag kumakain po ako ng cheese, wala pang mga 5 minutes, CR na ang diretso ko. Kaya, hanggat maaari, iniiwasan ko na. Bawal din ako sa ice cream. Basta yung may mga gatas, bawal ako. Kaya, malaking adjustment sa akin na mahilig ako dati sa gatas, ngayon hindi na. Hindi na po pwede sa akin. Dahil kung susuwayin ko yon, ako din naman ang mahihirapan. Magsasuffer ako ng sakit ng tiyan. Hindi birong masakitan ng tiyan, ha? Yung lakad mo na gaganon-ganon ka, tapos hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin sa bahay dahil nga ay dahil nga sa masakit ang tiyan mo. Ayun. Alam nyo guys, yan si Hugo. Lalapit lang yan dito pag mayroong pagkain na ibinibigay sa kanya. Tumakbo bigla. Nandito ako. Painit mo na ako ng konti. Ganito lang kasimple yung pamumuhay ko namin sa Espanya. Kaya swerte ka na pag meron kang bahay na tinitirhan na libre. Kasi kapag walang libre, ang mahal din kaya ng mga upa dito sa Espanya, ha? Ang mahal ng paupahan. Imagine niyo yung iba, bed space lang, 250. So, magprito ako ng itlog. Mag-scramble egg lang ako. Tsaka bread. Coffee, okay na. Mamaya pa uwi si David mga anong oras. Sabi niya sa akin 2:00 daw. Pero baka makarating yan dito sa bahay, baka 2:30. Hindi ko alam kung sa Soto Grande siya manggagaling o dito lang sa Estepona. Pag dito lang siya sa Estepona, mabilis lang ang biyahe. Pero pag sa Soto Grande siya, medyo malayo din kasi ang Soto Grande. Nasa 40. Depende sa takbo. 35 to 40 minutes yung biyahe.